Muli po nating balikan ang ating mga pag-aaral sa Aklat ng Roma. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Romans chapter 4, verses 6 to 8. Babasahin po natin ang Romans chapter 4, verses 6 to 8. Gaya naman ng sinambit ni David na kapalaran ng tao, na sa kanya'y ibinibilang ng Diyos ang katwiran ng walang mga gawa, na sinasabi, mapapalad yaong ang kanilang pagsalansang ay ipinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Mapalad ang tao na sa kanya'y hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. Dalangin ko, maging kalugod-lugod nawa ang salita ng aking bibig at ang pagbubulay-bulay ng aking puso sa iyong paningin, O Panginoon, na aking malaking bato at aking manunubos. The joy of forgiveness. Mga kapatid, maaalala po ninyo na sinabi ni Paul sa Romans 3:28, kaya nga may papasya natin na ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Kagaya ng maaaring naaalala pa ninyo, tinalakay natin noon lamang isang linggo upang lalo pang ma-illustrate ang katotohanan ito, ay binalikan ni Paul ang karanasan ni Abraham. Sabi po niya sa chapter 4 verse 3, sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? At sumampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya'y ibinilang na katwiran. So sa ganitong paraan po, napatunayan ni Paul na si Abraham ay inaring ganap, si Abraham ay pinawalang sala, hindi sa pamamagitan ng anumang mabuting gawa na ginawa niya, kundi sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya lamang. Naalala niyo yung ating mga ginawang pagbubulay-bulay noong nakaraan. Ngayon po naman, muli siyang gagamit ng isa pang ilustrasyon upang lalo pa niyang maidiin, lalo pa niyang mapagtibay ang katotohanan ito. Ano yung katotohanan? Muli, Romans 3:28, na ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Sa pagkakataong ito, ginamit naman niya si David, na sa paglalarawan ng Biblia ay sinasabing a man after God's own heart. Sa 1 Samuel chapter 13 verse 14. Pero kagaya po ng alam ninyong lahat, hindi ganun kalinis ang record ni David. Alam ni nating lahat na nakagawa po siya ng matitindi at maraming mga kasalanan laban sa Diyos sa buhay niya. Halimbawa po, dinitalya sa 2 Samuel chapter 11 ang malungkot at nakahihiyang kwento ng pangangalo niya ni David sa may asawang si Bathsheba. Doon po sa kabanatang yon, makikita natin din kung papaanong nagbunga ang kasalanang ito. Nagdalang tao si Bathsheba. At sa kagustuhan pong patuloy na pagtakpan ni David ang kanyang malaking kasalanan, nagawa po niyang bumuo ng isang maitim na balak kung paano niya maipapapatay ang asawa ni Bathsheba. Pinaniniwalaan po ng marami scholar na ang Psalm chapter 32, kung saan originally nagmula ang ating text sa umagang ito, ay isinulat ni David
matapos siyang komprontahin ng propetang si Nathan sa kanyang malaking kasalanan. Sipin ninyong mabuti, mga kapatid. Pwede na po sanang patayin na lamang ng Diyos. Diyos ng katarungan, Diyos ng hustisya. Lubang napakasama ng ginawa ni David. Wala siyang awa. Sumira siya ng pamilya. Pumatay siya. Pinipilit niyang ikubli ang matindi niyang kasalanan. Muli, ang deserve ni David ay kamatayan. Ang deserve ni David ay parusa. Pero hindi po nangyari yun. Sa halip, siya po ay nakaranas. Sa halip, siya po ay tumanggap ng napakasaganang kawa ng Diyos. Napakatindi ng kanyang kasalanan Kaya ang tinanggap niya sa Diyos ay napakasagana. Wala na ibang paraan para hindi siya parusahan, kundi ang tumanggap siya ng masagana. Mayamang awa ng Diyos. Hindi po siya karapat dapat doon. Pero yun ang tinanggap niya sa Diyos. Now, sinitas po ni Paul ang sinabi ni David dito sa verses 7 to 8. Ang sinabi niya doon sa Psalm 32. Dito sa Romans 4, 7 to 8, ganito ang ating mababasa. Mapapalad yaong ang kanilang mga pagsalansang ay ipinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Isipin ninyo, ano ang background? Dapat akong parusahan, dapat akong mamatay, dapat akong mapahamak. Napakatindi ng kasalanang nagawa ko. Pero tumanggap siya ng kapatawaran, kaya may buong pagbubunyi. And that's precisely yung terminong mapapala doon. Ayon sa isang komentaryo, ito yung pinakamataas na antas ng kagalakan. Nung sinabi niyang mapapalad, yaong ang kanilang mga pagsalansang ay pinatawad, ang dinidescribe niya dito ay pinakamataas. Yung pakiramdam niya, yung elation niya ay walang sukat. Sobra siyang nagbubunyi. Mapapalad, yaong ang kanilang mga pagsalansang ay pinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Mapalad ang tao na sa kanya'y hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. So ang argumento po ni Paul ay simple. Kung ang pag-aaring ganap, kung ang pagpapawalang sala kay David ay nakabatay sa matapat nitong pagsunod sa mga kautusan ng Diyos, napahamak na sana si David. Yun ang argumento niya. Pero malinaw na ang tanging naging pag-asa ni David ay ang mayamang mga kawaan at masaganang biyaya ng Diyos. Suma total, kung pagsasamahin natin yung dalawang illustration po, ang pinatunayan ng pananampalataya ni Abraham ay pinagtibay din ng mga kasalanan ni David. Alin yun? Na ang tao ay naaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Amen? Kung babalikan po natin ang Psalm 32, again, sabi ko, dito originally nanggaling ang Romans 4, 6 to 8. Tatlong mahalagang mga salita po ang ginamit. Ang sabi sa Psalm 32, beginning verse 1, sa Ingles, blessed is he whose transgression, that's number 1, whose transgression is forgiven. Alalahanin natin na nakikita ni David ang sarili niya habang binibigkas niya ang mga katotohanan ito. Ito ako, sabi niya. Ano uli? Blessed is he whose transgression is forgiven. Number 2,
whose sin is covered. Verse 2, blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity. That's number 3. Transgression, sin, iniquity. So again, verse 2, blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile. Ano po ang ipinatawad ng Panginoon kay David? Una, transgression. Alam niyo kung ano ibig sabihin nun? Pag-aalsa. Bago siya nakatagpo ng awa sa Diyos, bago niya na-realize kung gaano na siya napakalayo sa Diyos, nag-aalsa pala ang puso ni David. Nagre-rebelde pala si David laban sa Diyos. At mahalagang maintindihan natin kung paano tinitignan, hindi lamang niya na-realize yon sa sarili niya, na-realize niya na ganun siya tinitignan ng Diyos. Habang nabubuhay siya sa pagkakasala, nag-aalsa pala siya sa mata ng Diyos. He was rebelling against God. You see. Minsan po sinulat ni Alexander Maclaren, and I quote, "You do not understand the gravity of the most trivial wrong act when you think of it as a sin against the order of nature, or against the law written on your heart, or as the breach of the constitution of your own nature, or as a crime against your fellows." Yung most trivial na kasalanan, di natin titignan seryoso yun eh. Kung ganun lang natin siya tinitignan, nakagawa ako ng kasalanan laban sa kapwa ko, deserve niya naman yun eh. Minamaliit natin ang kasalanan dahil hindi natin siya nakikita kung paano siya nakikita ng Diyos. So sabi ni Alexander Maclaren, "You have not got to the bottom of the blackness until you see that it is a flat rebellion against God Himself." End of quote. Mapamaliit man ang kasalanan sa mata natin o mapamalaki, sa mata ng Diyos, ito'y isang klase ng pag-aalsa laban sa Kanya. At naging malinaw po ito kay David. Kaya't labis ang pagsisisi niya. Hindi lamang dahil napagtanto niya na nakasakit siya ng ibang tao, kundi napagtanto niya na siya'y nagkakasala laban sa Diyos. Familiar tayo sa Psalm 51 beginning verse 1. "Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob, ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kawaan, pinawi mo ang aking mga pagsalansang. Sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalansang at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko," sabi ng verse 3. "Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin, upang ikaw ay arihing ganap pa nagsasalita ka at maging malinis pag humahatol ka." It's David's way of saying, I surrender. Wala na akong pwedeng ikatwiran sa harapan mo. Matuwid ka na hatulan ako. Matuwid ka na sabihin na ako'y nag-aalsa laban sa iyo. Nagrebelde siya laban sa Diyos, transgression. Nagminti siya. Nabigo siyang mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. That's sin there. That's the definition of sin there in that passage in Psalm 32. Bakit tayo umiiral? For Him. Of Him, through Him, to Him are all things, to whom be the glory forever. Amen. Umiiral tayo para sa Kanyang kaluwalhatian. At malinaw kay David na hindi siya
namuhay para sa kalwalhatian ng Diyos, kundi para sa sarili niyang satisfaction, para sa sarili niyang selfish happiness, etc. So nagrebelde siya laban sa Diyos. Naintindihan niya na nagminti siya. Naintindihan niya na nabigo siyang mabuhay para sa kalwalhatian ng Diyos. At tinatanggap niya na hindi ito nagkataon lamang. Guilty siya ng kasalanang kanyang sinadyang gawin. Yun ang ibig sabihin ng iniquity doon. Sinadya ang kasalanan. Oh, I have no excuse, God. Sinadya ko ito. Ginawa ko ang lahat ng pwede kong gagawin para magkasala laban sa iyo. Tanong, dumating na po ba tayo sa ganong kalagayan? Hindi natin maintindihan and we cannot relate to the joy that David experienced unless we realize our standing before God every time we sin against Him. Apart, of course, apart from His mercy and grace and righteousness. So yan po ang dahilan kung bakit napakasaya ni David. Muli kung babalikan po natin ang Psalm 32, doon nilarawan ni David kung ano ang kalagayan niya bago siya nakasumpong ng kapatawaran mula sa Panginoon. Ano ang kalagayan niya noong mga panahon nagtatampisaw pa siya sa kasalanan. At dito marami sa atin, I hope, that is my hope, marami sa atin ang naiintindihan kung ano ang ganitong pakiramdam. Sana nga hindi tayo nabubulagan. Sana wala tayo sa denial stage. Kung saan patuloy nating itinatanggi na mayroong something is wrong with us habang tayo lumalakad ng palayo sa Diyos. Ano po ang sabi ni David? Doon sa Psalm 32, verse 3, nang ako'y tumahimik, ay nanlumo ang aking mga buto, at dahil sa aking pag-angal buong araw, sapagkat araw at gabi, mabigat sa akin ang iyong kamay, ang aking lamig ng katawan ay naging katuyuan ng tag-init. Ganon niya inilarawan ang kanyang kalagayan. Maaaring hindi napapansin, hari siya. And so, maraming pagkakataon na pinaperform niya ang tungkulin niya bilang hari in public. So, maaaring hindi nakikita ng karamihan ng kanyang totoong kalagayan, pero malinaw na wala siyang naitago sa Diyos. At ganon din ang bawat isa sa atin. I mean, we can fake everything. We can fake our smile. Pero, God sees us. God sees our heart. Lalong-lalo na kung tayo ay lumalakad sa kasalanan. At kung magiging honest lang tayo sa ating sarili, sasang-ayong tayo kay David. Hindi masaya, hindi maginhawa, hindi payapa ang mabuhay sa kasalanan. Mga kapatid, hanggat pinipilit po ni David na pagtakpan, hanggat pinipilit po ni David na ikaila at baliwalain lamang ang kanyang mga kasalanan, hanggat nananahimik siya at patuloy na lumalayo at patuloy na umaayaw na makipag-ugnay sa Diyos sa panalangin, sabi niya, nang ako'y tumahimik. Hindi ba? So, for the longest time, hindi siya nakikipag-ugnayan sa Diyos sa panalangin. Maaaring yan ang kalagayan mo. Ang tanging panalangin na nagawa mo ay nung nanalangin tayo kanina, congregationally.
Pero other than that, malinaw sa iyo na wala kang buhay panalangin. Nagfa-float along ang marami sa atin na umaasa na bibigyan pa rin tayo ng Diyos ng hininga kahit wala siyang kwenta sa pagtrato natin. Klaro kay David nang maintindihan niya eh. Panginoon, sobra ang pagre-rebelde ko po sa iyo. Isipin niyo, yung nagbibigay ng buhay sa kanya, binabaliwala niya. So, anya, para siyang natutuyo. Para siyang naluluoy. Nawawalan siya ng lakas. Lubhang nabibigatan sa panunumbat ng kanya sariling budhi. Yun ang hindi natin pwedeng takasan. Kahit saan tayo pumunta, dala natin ang ating budhi. Pipilitin mong limutin, pipilitin mong dayain ang iyong sarili, pero lilitaw, sisipot at sisipot ang budhi na ipapaalala sa iyo. Nagkakasala ka, nagre-rebelde ka, nagmimintis ka sa iyong buhay in relation to your God. Kailan at kailan lamang po nagbago ang kanyang kalagayan? Ang sabi po sa Psalm 32 verse 5, kailan? Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo. Yun yung turning point. Aking kinilala. Finally, nag-decide siya na harapin yung problema niya at angkinin, tanggapin, nagkakasala po ako laban sa iyo. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Finally, pagod na ako na ikubli, dayain ng marami sa totoo kong kalagayan. Aking sinabi, aking ipapahayag ang aking pagsalansang sa Panginoon. Yung unang-unang pagkakataon na muli siya nakabalik sa Panginoon sa panalangin. Ano ang unang sinabit niya? Patawarin mo ako, Panginoon. At itong pinakamaganda sa lahat. Ang sabi, ulitin po natin ang basa. Aking ipapahayag ang aking pagsalansang sa Panginoon at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Think about that. I mean, kung tayo nagkasala sa ating kapwa, walang katiyakan kung magkakaayos pa kayo, hindi ba? Lalong-lalo na kung talagang napakasama nung ginawa mong kamalian o kasalanan. Alang katiyakan, marahil tatangkayin mo pa rin sabihin sa kanya ang kasalanan at hihingi ka ng tawad, pero malinaw sa iyo na walang katiyakan kung ikay patatawarin. Gayon din naman kung nagtatrabaho ka, kung nakagawa ka ng malaking kapalpakan o kamalian na may kinalaman sa iyong trabaho, walang katiyakan na ikay na mapapanatili mo ang iyong trabaho, hindi ba? Pero ito, mga kapatid, paglapit ni David sa Panginoon, pinakamasarap sa lahat na bahagi, iyong pinatawad ang kasamaan. Tingnan mo, klaro sa kanya, no? Tingnan niyo, napansin niyo ba yun? Iyong pinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Kasalanan na yun eh. Pero paano niya tinitingnan? Napakasama ng aking kasalanan. Kaya hindi po nakapagtataka kung gaano sa kaligaya nang malaman niyang ang kanyang kasalanan ay pinatawad. Excuse me.
Ang maganda, ang pag-asa pong ito, ang maganda, ang karanasan pong ito ay hindi lamang eksklusibong pag-asa at karanasan ni David. Ganito po ang kanyang paanyaya. Going back to Psalm 32, beginning verse 10. Maraming kapanglawan ay sasapit sa masama, ngunit siyang tumitiwala sa Panginoon. Kagandahang loob ang liligid sa kanya sa palibot. Kayo'y mga tuwa sa Panginoon at mangagala kayo, kayong mga matuwid, kayong mga tumiwala sa Panginoon. Yun. At magsihiyaw kayo ng dahil sa kagalakan, kayong lahat na matuwid sa puso. I'm telling you, sabi ni David, what I have experienced, you could also experience. Kung tumitiwala ka sa Panginoon, ang kapatawaran na tinanggap ko ay tatanggapin mo rin. Now, interestingly, if you read Romans chapter 4 in the Amplified Bible, aksidente ko lang itong nakasalubong sa mga sandali ng aking pag-aaral. Pero maganda ring pagkukulan ng pansin. Romans 4, beginning verse 6, I shall be reading from the Amplified Bible. Thus, David congratulates the man and pronounces a blessing on him to whom God credits righteousness apart from the works he does. Verse 7, blessed and happy and to be envied are those whose iniquities are forgiven and whose sins are covered up and completely buried. Verse 8, blessed and happy and to be envied is the person of whose sin the Lord will take no account nor reckon it against him. Hindi lamang siya, nakikita na niya ang gayunding karanasan, ang gayunding patuto, ang gayunding kagalakan na pwedeng maranasan ng bawat isang nagtiwala sa Panginoong Diyos, ang bawat isang pinatawad niya. Again, David congratulates the man. Mga kapatid, habang nagbubulay-bulay siya sa kasarapan ng pagkaranas ng kapatawaran ng Diyos, nakita niya, nagsasalita siya na parang nagpopropesiya siya. Binabati ko, mapapalad din ang bawat isa na makakaranas din ng gayon. Hindi ko alam kung ano ang individual na dinadaanan ng bawat isa. I mean, hindi ko naman kayo kasama at hindi naman ninyo ako kasama 24/7. So, walang paraan na malaman ko kung ano ang mga challenges nyo. Pero kung ang mensaheng ito ay nakikita mong para sa'yo, may this be encouragement to you. And may also this be an invitation to you. Why do you have to linger? Living in sin. Pwede kang lumapit sa Kanya. Ngayon pa lang, with David, I congratulate you. Amen? Praise be to God. Well, ano po ba ang nangyayari sa kasalanan? Kapag ang isang tao ay naglalagak ng kanyang tiwala sa Panginoon. Going back to Romans chapter 4 verse 7, ang sabi, mapapalad yaong ang kanilang mga pagsalansang ay
ipinatawad. Ano nangyayari sa kasalanan? Ito'y ipinatawad o ito'y pinatawad na. Ang ibig sabihin po, ang salita pong ipinatawad dito ay nangangahulugan na dinala sa napakalayong lugar. Yun po yung literal na ibig sabihin ng ipinatawad dito. Yung kasalanan natin, dinala sa napakalayong lugar. Kapag ang Diyos ay nagpatawad, inaalis niya ang kasalanan mula sa atin, mabigat dalhin, inaalis na yon at dinadala niya sa lubhang malayong lugar na hindi na natin ito muli pang makikita. That's the picture. Kaya sabi ng Psalm 103 verse 12, kung gaano ang layo ng silangan sa kalunuran, gayon inilayo niya ang mga pagsalansang natin sa atin. Amen? Yung nagpapalumbay sa'yo, yung nagpapabigat ng pakiramdam mo, tuwing maaalala mo ang kasamaan ng iyong kasalanan, kapag ka pinatawad ka ng Panginoon, aalisin niya yon at dadalhin niya sa napakalayong lugar upang hindi mo na muli pang makita. O sabi ng Hebrews 8:12, hindi na niya ito muling aalalahanin pa. Hindi lamang upang hindi mo na makita as the sinner, kundi ang Diyos mismo na banal. May pangako siya, hindi ko na ito muling aalalahanin pa. Sometimes dyan nagkakaproblema ang mag-asawa, hindi ba? Nagkapatawaran na, ayos na, ayos hanggat hindi pa muling nag-aaway. Dahil pag nag-aaway na uli, nandun na uli yung litanya, I do not want to dramatize. Seryoso yung sermon natin eh. Mauuwi na naman tayo. Pero hindi po ba ganon? Pero hindi gayon sa Diyos. Meron siyang determinasyon, meron siyang pangako. Ang mga kasalanan mo, hindi ko na muling aalalahanin pa. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ano nangyayari sa kasalanan? Kapag ang isang tao ay naglagak ng kanyang tiwala sa Panginoon, bukod sa ito'y pinatawad na, ito'y tinakpan na. Going back to verse 7 of Romans 4, na sinasabi, mapapalad yaong ang kanilang mga pagsalansang ay ipinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Tinakpan na ito upang hindi na muling buksan. Tinakpan na ito upang hindi na muling lumitaw. Pero bukod doon, ang larawan pong ginamit dito ay may kinalaman sa gawain ng high priest sa Old Testament. May kinalaman ito sa pagwiwisik ng dugo ng handog o alay na isang punong saserdote sa luklukan ng awa o mercy seat. Taon-taon ginagawa yan during the Day of Atonement. Yung kasalanan mo ay kino-consider na nandoon sa luklukan ng awa. At dahil sa dugo ng isang pinatay na walang kasalanan, na nagsisilbing substitute mo na makasalanan, imbes na ikaw ang patayin, imbes na ikaw ang parusahan, may namatay on your behalf. Yun ang larawan. Kaya lang, taon-taon ginagawa yun. Dinadala tayo, ito maganda, dinadala po tayo ng larawang ito patungo doon sa krus, kung saan ibinubong masagana ni Jesus ang kanyang dugo para sa ating lubos na kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. He did it how often? How many times? Once for all. Amen? Natakpan na for good ng kanyang dugo.
Ibig sabihin, nabayaran na. Yun yung, ibig sabihin, nagre-require ng dugo ang Diyos sa kasalanan, nabayaran na, may namatay na. Hindi na muling makikita ang ating mga kasalanan. At pangatlo, ano nangyayari sa kasalanan kapag ang isang tao'y naglagak ng kanyang tiwala sa Panginoon? Ito'y hindi ibinilang na. Pansinin po ninyo ang salitang ibinilang doon sa verse 8 ng Romans 4. Mapalad ang tao na sa kanya'y hindi ibinilang ng Panginoon ang kasalanan. Ang ibig sabihin po ng salitang ito ay hindi na itinala. Yun yung ibinilang. It's an accounting term. Hindi na itinala, hindi na inirecord ang ating kasalanan. Hindi na inilista bilang utang ang ating kasalanan. Think about that. Pumunta ka sa SM, isang punong-puno na cart, push cart. Ang dala mo doon sa cashier, pagkatapos sumahin, believe me, yung 2,000 mo, lusaw yun, sandali-sandali lang, ni hindi aangat doon sa push cart yung mga items. Pero punong-puno, tapos sasabihin ng cashier, sige po, pwede na po kayong umalis, bayad na. Di ba? Siguro kung anong gala ang maramdaman mo, groceries lang yun. Ang pinag-uusapan natin ay ang ating katiyakan na tayo ay itinakas na mula sa hatol, galit, at puot ng Diyos. Mapapalad ang tao na sa kanila hindi ibinilang ng Panginoon ng kasalanan, hindi inilista bilang utang. At ang lalo pa pong interesante, okay na yun di ba? Okay na yun sa sarili niya. Pero ang lalo pa pong interesante dito ay ang katotohanan na doon naman sa verse 5, sinabi ni Paul na ang kanyang pananampalataya ay ibibilang na katwiran. At ito po ang ganda na ebanghelyo. Hindi ibinilang ng Diyos sa atin ang ating mga kasalanan, sa halip ang ibinilang niya ay ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa kasaganaan po ng kanyang biyaya, ibinibilang ng Diyos ang bawat isang sumasampalataya na matuwid na sa kanyang harapan. Pagkatapos mong palagpasin ng cashier, pagkatapos kang palagpasin ng cashier, inilalabas mo ang punong-puno mong push cart, binigyan ka pa ng, tawag doon, gift check. Hindi Hindi naman credit card, utang din yun . No, the other card. Yes, yung sinusweldo mo, doon nilalagay. Yes, debit card. Di ba? Ano saya nun? Bayad na yan, pero hindi lang yun. Meron pang dagdag. Hindi na inilista yung kasalanan mo, naglista pa ng ipon na hindi mo inipon. Just to give you a very, very imperfect illustration, I'm telling you mga kapatid, pagka hindi nagtatalong ka sa saya, nang malamang mo ang laman noong card, for example, ay 500,000, for example. Oh, mga kapatid, higit pa dyan, lalong-lalo, di hamak na higit pa dyan, ang karanasan natin dahil sa ating kaugnayan kay Kristo. Pero pwedeng iniisip po natin, magandang pakinggan yan, pastor. Pero ang problema po, di mo alam kung gaano kalala ang kasalanang nagawa ko. Kung alam mo lang, pastor, kung alam mo lang, maraming beses ko nang narinig yan as I counsel to many of you, kung alam mo lang ang lahat
ng tungkol sa akin. Kung kilala mo lang ako, pastor, baka hindi mo sasabihin sa akin yan. Well, kapatid, dapat maging malinaw sa iyo at sa bawat isa sa atin na ang kapatawaran ng Diyos ay hindi ultimately nakadepende sa atin. Nakadepende sa iyo. Ang kapatawaran niya ay walang kinalaman sa nagawa mo, walang kinalaman sa hindi mo nagawa. Ang basis ng kanyang kapatawaran ay kung sino at kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kamatayan niya, ang muli niyang pagkabuhay, yan po ang ugat ng kagalakan ng bawat sumasampalataya. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalansang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa na ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay, nagsigaling tayo. Yan po ang tanging basis ng ating matuwid na katatayuan sa harapan ng Diyos. Kung sino si Kristo at kung ano ang ginawa niya para sa bawat isang sumasampalataya sa Kanya. Bawat isang lumalapit sa Kanya. Bawat isang sumusuko sa pagkapanginoon niya. Bawat isang nagtitiwala sa pagliligtas niya. Kasama ni David, inaanyayahan ko ang bawat isa. Kayo'y mga tuwa sa Panginoon. Mga galak kayo, kayong mga matuwid. Magsihiyaw kayo nang dahil sa kagalakan, kayong lahat na matuwid sa puso. Walang kahit anong karanasan ang pwedeng ibato sa iyo ng buhay na ito na pwedeng mag-alis ng kagalakan na meron tayo sa Panginoon. Amen? Praise be to God.